Noong Setyembre 2023, inihalal ako ng mga kapatid ko bilang leader sa iglesia. Pangunahin akong responsable para sa gawain ng pagdidilig. Nang marinig ko ang balitang ito, nakaramdam ako ng matinding pressure. Naisip ko, ang gawain ng iglesia ay kinapapalooban ng maraming gampanin. Kasi simula ko palang magsanay at wala akong anumang karanasan. Kung pupunta ako at susubaybayan ang gawain ng mga kapatid ko at may ilang bagay akong hindi kayang asikasuhin, anong iisipin nila sa akin? Sasabihin ba nilang wala akong katwiran? Na sinusubaybayan ko ang gawain ng ibang tao nang hindi ko alam kung paano ito gawin? Dahil ayaw kong malaman nila ang mga kakulangan ko at maliitin ako, tinanggihan ko ang tungkulin bilang leader. Sinabi ko sa supervisor, mas mabuti pang magsumikap ako sa kasalukuyan kong tungkulin. Nakipagkita at nakipagbahaginan sa akin ang supervisor. Masyadong mataas ang hinihingi mo sa sarili mo. Lahat ng tao ay may mga kakulangan. At napaka-normal na may ilang pagkukulang sa ating gawain. Hindi ganoon kataas ang mga hinihingi ng Diyos sa atin. Ang pinahahalagahan ng Diyos ay ang ating saloobin sa ating tungkulin. At tinitingnan niya kung ibinubuhos natin ang lahat ng ating pagsisikap sa ating gawain. Nang marinig ko ang sinabi ng supervisor, naisip kong tama siya. Lahat ng tao ay may mga kakulangan at pagkukulang. Kaya kailangan nating lahat na mas magsanay at mag-aral pa. Hindi ko dapat tinanggihan ang tungkuling ito. Pagkatapos, pinagnilayan ko ang sarili ko. Bakit patuloy kong sinusubukang tumanggi nang dumating ang tungkuling ito? Isang araw habang nagdedevosyonal, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Kung nais mong maging deboto sa lahat ng bagay para matugunan ang mga layunin ng Diyos, hindi mo iyon magagawa sa pamamagitan lamang ng paggampan ng isang tungkulin. Kailangan mong tanggapin ang anumang atas na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Tumutugon man ito o hindi sa iyong panlasa o sa iyong mga interes, o isang bagay man ito na hindi nakakasiya sa iyo, na hindi mo pa nagawa dati, o isang bagay na mahirap gawin, dapat mo pa rin itong tanggapin at magpasakop ka rito. Hindi mo lamang dapat tanggapin ito, kundi kailangan mo ring aktibong makipagtulungan at matuto tungkol dito habang dumaranas ka at pumapasok. Kahit pa ikaw ay nahihirapan, napapagod, napapahiya o ibinubukod, kailangan mo pa rin gawin ito ng may debosyon. Sa pagsasagawa lamang sa ganitong paraan mo, magagawang maging deboto sa lahat ng bagay at matutugunan ang mga layunin ng Diyos. Dapat mo itong ituring na tungkuling dapat mong gampanan, hindi bilang personal na gawain. Paano mo dapat maunawaan ang tungkulin? Ang tungkulin ay isang bagay na ibinibigay ng lumikha ng Diyos sa isang tao para gawin. Ganito nalilikha ang mga tungkulin ng mga tao. Ang atas na ibinibigay ng Diyos sa iyo ay tungkulin mo at ganap na likas at may katwiran na gampanan mo ang iyong tungkulin gaya ng hinihingi ng Diyos. Kung malinaw sa iyo na ang tungkuling ito ay atas ng Diyos at na ito ay pagmamahal ng Diyos at pagpapala ng Diyos para sa iyo, magagawa mong tanggapin ang iyong tungkulin ng may mapagmahal sa Diyos na puso at magagawa mong maging mapagsaalang-alang sa mga layunin ng Diyos habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin at magagawa mong mapagtagumpayan ang lahat ng paghihirap para mabigyang kasiyahan ang Diyos. Ang mga tunay na gumugugol ng kanilang sarili para sa Diyos ay hinding-hindi dapat tanggihan ang atas ng Diyos. Hindi nila dapat tanggihan kailanman ang anumang tungkulin.
Kahit ano pang tungkulin ang ipagkatiwala ng Diyos sa iyo, kahit ano pang mga paghihirap ang nasasangkot dito, hindi mo ito dapat tanggihan, kundi tanggapin. Ito ang landas ng pagsasagawa, na ang isagawa ang katotohanan at maging deboto sa lahat ng bagay upang mabigyang kasiyahan ang Diyos. Ano ang pangunahing punto rito? Ito ang mga salitang sa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay hindi naman laging umaayon sa iyong mga nais at hindi rin naman laging mga bagay na gusto mong gawin o na nalulugod kang tanggapin. May ilang gampanin na hindi ka sanay at dapat mong matutunang gawin. May ilan na mahirap. Ang iba ay nangangailangan na magdusa ka. Ngunit anuman ito, hanggat ito ay isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, dapat mo itong tanggapin mula sa Diyos. Dapat mong akuin ang tungkuling ito at ibuhos ang iyong puso sa pagtupad nito upang maihandog mo ang iyong debosyon at matugunan ang mga layunin ng Diyos. Ito ang landas ng pagsasagawa. Ano man ang mangyari, dapat mo laging hanapin ang katotohanan at sa sandaling nakatitiyak ka na kung anong uri ng pagsasagawa ang naaayon sa mga layunin ng Diyos, ganoon ka dapat magsagawa. Tanging sa paggawa nito mo, isinasagawa ang katotohanan. At sa ganitong paraan ka lamang makakapasok sa katotohanang realidad. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na para matugunan ang mga layunin ng Diyos, dapat nating tanggapin ang anumang tungkuling nagmumula sa Diyos. Ang tungkuling dumarating sa atin ay maaaring isang hindi pa natin nagawa dati. Kaya dapat tayong maglaan ng oras at pagsisikap para matutuhan ito. At kailangang mas magdusa ang ating laman. O maaaring masaktan ang ating pride dahil sa ating mga kakulangan. Pero ano man ang mangyari, dapat tayong magkaroon ng isang simple at masunuring puso. Ito ang saloobin sa tungkulin na dapat taglayin ng isang nilikha. Tiningnan ko ang sarili ko bilang paghahambing. Nang malaman kong nahalal ako bilang leader sa iglesia, alam kong kailangang subaybayan ng mga leader ang iba't ibang item ng gawain sa iglesia. Pero kulang ako sa lahat ng aspekto. Kaya nag-alala ako na kung mahaharap ako sa ilang problemang hindi ko alam kung paano haharapin habang sinusubaybayan ang gawain at hindi makapagturo ng solusyon sa mga kapatid ko, tiyak na mamaliitin ako ng lahat at sasabihin wala akong kakayahan. Kaya naghanap ako ng mga dahilan para sabihin hindi ko alam kung paano gawin ang maraming gampanin at hindi ko kakayanin ang trabaho. Nang dumating ang tungkuling ito, hindi ko naisip kung paano magpapakita ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at magpapasa ng aking tungkulin. Sa halip, gusto ko itong tanggihan para hindi ako maliitin ng mga tao. Hindi ko man lang pinrotektahan ang gawain ng iglesia. Talagang makasarili at kasuklam-suklam ako. Biniyayaan ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa aking gawin ang tungkulin ng isang leader. Isa itong magandang pagkakataon para makamit ang katotohanan. At dapat kong gawin ng maayos ang aking tungkulin nang may maagap at positibong saloobin. Nang maunawaan ko ito, handa akong baguhin ang maling kaisipan ko. Bagamat napakarami kong kakulangan at pagkukulang, handa akong matuto mula sa mga kapatid ko. Kaya sinabi ko sa supervisor na handa akong magsanay para maging leader. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Ang unang klase ay iyong maaaring maging supervisor ng iba't ibang item ng gawain. Ang unang hinihingi sa kanila ay ang magkaroon sila ng abilidad at kakayahan na umarok sa katotohanan. Ito ang pinakamaliit na hinihingi. Ang ikalawang hinihingi
ay ang magbuhat sila ng pasanin. Ito ay kailangang-kailangan. Maaaring itinatanong ng ilang tao, bakit hindi kasama sa mga pamantayan na dapat matugunan ng mga tao na may talento ang pag-unawa sa katotohanan, pagtataglay ng katotohanang realidad, at kakayahang matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan upang maiangat at malinang? Bakit hindi nila isinasama ang kakayahang makilala ang Diyos, magpasakop sa Diyos, maging tapat sa Diyos, at maging isang nilikha na pasok sa pamantayan? Napag-iwanan na ba ang mga bagay na ito? Sabihin ninyo sa akin, kung may isang tao na nakauunawa sa katotohanan at nakapasok na sa katotohanang realidad at kayang magpasakop sa Diyos at tapat sa Diyos at nagtataglay ng may takot sa Diyos na puso at higit pa rito, nakikilala ang Diyos, hindi lumalaban sa Kanya at isang nilikha na pasok sa pamantayan, kailangan pa rin ba silang linangin? Kung talagang nakamit na nila ang lahat ng ito, hindi ba't naisakatuparan na ang bunga ng paglilinang? Oo. Sa makatwid, hindi nakasama ang mga pamantayang ito sa mga hinihingi para maiangat at malinang ang mga taong may talento. Dahil ang mga kandidato ay iniaangat at nililinang mula sa mga tao na hindi nakauunawa sa katotohanan at puno ng mga tiwaling disposisyon. Kaya imposible para sa mga kandidatong ito na iniaangat at nililinang na magkaroon na ng katotohanang realidad o ganap ng nagpapasakop sa Diyos, lalo na ang maging ganap ng tapat sa Diyos. At tiyak na malayo pa rin sila sa pagkakakilala sa Diyos at sa pagkakaroon ng may takot sa Diyos na puso. Ang mga pamantayan na dapat tugunan higit sa lahat ng iba't ibang uri ng tao na may talento upang maiangat at malinang ay ang mga kababanggit lang natin. Ito ang mga pinakamakatotohanan at mga pinakapartikular. Sabihin ninyo sa akin, paano ka magiging isang taong ordinaryo at normal? Paano ka, gaya ng sabi ng Diyos, mananatili sa wastong lugar ng isang nilikha nang hindi sinusubukang maging isang dakilang tao o higit sa tao? Paano ka dapat magsagawa para maging isang ordinaryo at normal na tao? Paano ito makakamit? Sino ang gustong magsalita? Una sa lahat, kailangan naming aminin na kami ay mga ordinaryong tao, mga napakakaraniwang tao, at na maraming bagay kaming hindi naiintindihan, hindi nauunawaan, at hindi makilatis. Dapat naming aminin na kami ay tiwali at may mga kapintasan. Pagkatapos niyon, kailangan naming magkaroon ng sinserong puso at madalas na humarap sa Diyos para maghanap. Una, huwag mong bigyan ng iyong sarili ng isang titulo at pagkatapos ay hayaan itong limitahan ka. Sinasabi, ako ang leader. Ako ang leader ng pangkat. Ako ang supervisor. O ako ang pinakamaalam at pinakabihasa sa teknikal sa larangan. Huwag kang magpalimita sa titulong itinalaga mo sa iyong sarili. Sa sandaling mangyari ito, igagapos ka nito ng mahigpit. Maaapektuhan nito ang iyong mga salita at kilos, pati na rin ang iyong normal na pag-iisip at paghusga. Dapat mong palayain ang iyong sarili mula sa mga limitasyon ng katayuang ito. Una, bumaba ka mula sa posisyon ng opisyal na titulong ito at manatili sa posisyon ng isang ordinaryong tao. Ang iyong pag-iisip ay magiging medyo normal. Kailangan mo ring aminin, hindi ko alam kung paano ito gawin at hindi ko iyon nauunawaan. Kailangan kong magsaliksik at mag-aral. O, hindi ko pa ito naranasan kailanman, kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kapag nasasabi mo kung ano talaga ang iniisip mo at nagsasalita ka ng matapat ng ganito, magtataglay ka ng normal na katwiran.
Kung hahayaan mong makilala ng iba ang tunay na ikaw, magkakaroon sila ng normal na pananaw sa iyo at hindi mo na kakailanganing magpanggap. Hindi ka na makakaramdam ng matinding pressure at magagawa mo ng makipag-usap sa iba ng normal. Ang mamuhay ng ganito ay malaya at madali. Sino mang nakakaramdam na masyadong nakakapagod ang buhay, ay sarili lang niya ang dapat sisihin. Huwag magpanggap o magtago ng anuman. Una, maging bukas ka tungkol sa kung ano ang iniisip mo sa iyong puso at sa iyong mga tunay na kaisipan upang malaman at maunawaan ng lahat ang mga ito. Sa ganitong paraan, ang iyong mga alalahanin, pati na rin ang mga hadlang at hinala sa pagitan mo at ng iba ay mawawala lahat. Dagdag pa rito, mayroon pang ibang bagay na gumagapos din sa iyo. Iyon ay na palagi mong itinuturing ang iyong sarili bilang pinuno ng pangkat, isang leader o isang manggagawa, isang taong may titulo, may katayuan at posisyon. Kung sasabihin mo na hindi mo ito nauunawaan at wala kang kakayahang gawin iyon, hindi ba't pagmamaliit iyon sa iyong sarili? Kapag binitiwan mo ang mga tanikalang ito sa iyong puso, kapag tumigil ka sa pag-iisip sa iyong sarili bilang isang leader o isang manggagawa, at kapag tumigil ka sa pag-iisip na mas magaling ka kaysa sa ibang tao, at sa halip ay nararamdaman mong isa kang ordinaryong tao, kapareho ng lahat ng iba pa, at na may ilang larangan kung saan mas mababa ka kaysa sa iba. Kung gayon, kapag nakikipagbahaginan ka sa katotohanan at sa mga bagay na may kaugnayan sa gawain ng may ganitong pag-iisip, magiging iba, kapwa ang mga resulta at ang atmosfera. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos sa pag-aangat at paglilinang ng mga tao. Hindi naman sa ang mga tao lang na may katotohanang realidad o kayang gawin ang lahat ng iba't ibang item ng gawain ang maaaring iangat at linangin para maging mga leader. Sa halip, basta't may kakayahan kang umarok sa katotohanan, may disenteng pagkatao, nagdadala ng pasanin sa paggawa ng tungkulin mo, at handang matuto kahit wala kang karanasan, maaari kang linangin. Dagdag pa rito, kung ikaw ay nahalal bilang leader, hindi mo dapat itaas ang iyong sarili at dapat mong ilagay ang iyong sarili sa tamang posisyon at aminin na isa ka lamang ordinaryong tao at na anuman ang gawain, hindi ka ipinanganak na kaya nang gawin ito. Kapag nahaharap ka sa mga bagay na hindi mo alam kung paano gawin o hindi mo nauunawaan, maaari kang maghanap mula sa iyong mga kapatid. Naalala ko na noong una akong nagsanay sa pagdidilig ng mga baguhan. Hindi ko alam kung paano gawin ang gawain. Pero noong panahong iyon, napagtanto ko na ang pagdidilig sa mga baguhan ay pagsasanay kung paano gamitin ang katotohanan para lumutas ng mga problema. Nakapakipakinabang sa aking buhay pagpasok. Kaya nagkaroon ako ng motibasyon na gawin ng maayos ang aking tungkulin. Nang magsanay ako kasama ng mga kapatid ko, unti-unti, paglipas ng panahon ay nagawa ko na ring lumutas ng ilang problema. Napagtanto ko na anuman ang gawain, hindi naman sa magagawa mo lamang ito kapag alam mo na kung paano ito gawin at nauunawaan mo na ito. Palagi kang kailangang dumaan sa isang proseso ng pag-aaral at pagsasanay. Gayunpaman, pinaghaharian ako ng aking mapagmataas na disposisyon. At inisip ko na kung ako ay leader sa iglesia, kung gayon ay dapat mas marami akong nauunawaan kaysa sa iba. At mas mahusay ako sa gawain kaysa sa iba. Sa ganitong paraan lang ako magiging kalipikadong pumunta at sumubaybay sa gawain ng ibang tao. Naisip ko rin na kung hindi ko ito kayang gawin,
o hindi ko ito nauunawaan, tiyak na mamaliitin ako ng ibang tao. Kaya tinanggihan ko ang tungkulin. Hindi ko alam ang tunay kong kakayahan. Masyado akong walang katwiran. Sa totoo lang, hindi naman mataas ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ang maging mga ordinaryong tao lang at kalmadong harapin ang ating mga pagkukulang para aktibong humingi ng tulong sa mga kapatid tungkol sa mga bagay na hindi natin nauunawaan at hanapin ang katotohanan para mapunan ang ating mga kakulangan. Kung unti-unti tayong magsasanay ng ganito, mas magiging mabilis din ang pag-unlad natin. Nang maunawaan ko ito, naging handa akong bitiwan ang walang katotohanang pananaw na isa akong leader. Dapat ay mas magaling ako sa iba at mas marami akong alam kaysa sa iba. At isagawa ang pagiging matapat na tao. Tinanggap ko ang tungkulin ng isang leader mula sa kaibuturan ng puso ko. Noong una, responsable lang ako para sa iglesia kung saan ako kabilang. Medyo pamilyar ako sa mga miyembro at gawain ng iglesia. Pero hindi nagtagal, hiniling sa akin ng supervisor na akuin ko pa ang responsibilidad para sa gawain ng ilan pang mga iglesia. Naisip ko, napakahusay ng kapabilidad sa gawain ng mga kapatid sa mga iglesyang ito. Mas matagal na silang nananampalataya sa Diyos kaysa sa akin. Hindi ako kasing husay nila. Kung hindi ko magawa ang maraming bagay kapag sinusubaybayan ko ang gawain nila, ano na lang kaya ang iisipin nila sa akin? Hindi kaya nila ako maliitin? Nagpadala ako ng mensahe sa supervisor. Sinabi kong hindi ko ito kaya at hindi ko ito magagawa. Hiniling sa akin ng supervisor na subukan ko munang magsanay at tingnan. Kalaunan, naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nabasa ko dati. Para sa lahat ng gumagampan ng tungkulin, gaano man kalalim o kababaw ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, ang pinakasimpleng pagsasagawa para sa pagpasok sa katotohanang realidad ay ang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa bawat pagkakataon. Binibitiwan ang kanilang mga makasariling pagnanais, mga personal na intensyon, mga motibo, pagmamalaki at katayuan, at inuuna ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ang pinakamababang dapat nilang gawin. Kung hindi man lang ito magawa ng isang taong gumagampan ng tungkulin, paano masasabi na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin? Hindi iyon paggampan ng kanyang tungkulin. Dapat mo munang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at isaalang-alang ang gawain ng iglesia. Unahin mo muna ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyan, saka mo lamang maaaring isipin ang katatagan ng iyong katayuan o kung ano ang tingin sa iyo ng iba. Hatiin ito sa 2 hakbang. Gumagawa ng kaunting kompromiso. Hindi ba't nararamdaman ninyo na ginagawa nitong medyo mas madali ang mga bagay-bagay? Kung magsasagawa ka ng ganito sa loob ng ilang panahon, mararamdaman mo na ang pagbibigay kasiyahan sa Diyos ay hindi isang mahirap na bagay. Dagdag pa rito, kung magagawa mong tuparin ang iyong mga responsibilidad, tuparin ang iyong mga obligasyon at tungkulin, isantabi ang iyong mga makasariling pagnanais, intensyon at motibo, magpakita ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos, at unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ang gawain ng iglesia, at ang tungkuling dapat mong gampanan. Kung gayon, pagkatapos dumanas ng ganito sa loob ng ilang panahon, mararamdaman mo na ang pag-asa sa ganitong paraan ay mabuti, na dapat mamuhay ang mga tao sa isang matapat at hayag na paraan, at na hindi sila dapat mamuhay ng walang paninindigan, marumi,
at mababang uri, kundi sa halip ay dapat silang maging marangal at makatarungan. Mararamdaman mo na ito ang wangis na dapat isabuhay ng isang tao. Unti-unti, mababawasan ang pagnanais mong bigyang kasiyahan ang sarili mong mga interes. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na para magawa ko ng maayos ang aking tungkulin, kailangan kong bitiwan ang pag-aalala ko sa aking dangal at katayuan at unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ito lang ang makatutugon sa Diyos. Ang pagdating ng tungkuling ito sa akin ay pagtataas sa akin ng Diyos na nag-uudyok sa akin na mas hanapin pa ang katotohanan at tahakin ang landas ng paghahangad sa katotohanan. Naisip ko kung gaano katensyonado ang sitwasyon ngayon sa Myanmar na may patuloy na digmaan. Hindi ko alam kung gaano katagal ko pa magagawa ang tungkulin ko. Ngayong may pagkakataon akong gumawa ng tungkulin, dapat ko itong pahalagahan at hindi ko na ito pwedeng tanggihan dahil lang nag-aalala ako sa kung ano ang iisipin ng iba sa akin. Ano man ang mga problemang malalantad sa tungkulin ko sa susunod, dapat kong harapin ng kalmado ang sarili kong mga pagkukulang. Nang maisip ko ito sa ganitong paraan, medyo napanatag ang puso ko. Isang araw, kinausap ko ang mga kapatid na kasama ko sa gawain at tinalakay namin ang tungkol sa mga susunod na gawain. Nagtapat ako sa kanilang dalawa at sinabing, marami akong kakulangan at maraming gampanin ang hindi ko kayang gawin. Kaya kailangan nating magtulungan. Nang ibuka ko ang bibig ko para sabihin ito, namula ng husto ang mukha ko. Bagamat pakiramdam ko ay medyo napahiya ako, labis na napanatag ang puso ko matapos kong aminin sa kanila ang sarili kong mga kakulangan at sabihin ang nasa puso ko. Hindi ako minaliit ng mga kapatid at handa silang makipagtulungan sa akin para magawa namin ng maayos ang gawain. Isang araw, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa pinakaugat ng pagtanggi ko sa aking tungkulin. Sa halip na hanapin ang katotohanan, gumagamit ang karamihan ng mga tao ng maliliit na panlalansi. Nagbibigay sila ng malaking kahalagahan sa sarili nilang mga interes, pride, at sa kanilang lugar o katayuan sa isipan ng ibang tao. Ito lang ang mga bagay na pinahahalagahan nila. Mahigpit silang kumakapit sa mga bagay na ito at itinuturing ang mga ito bilang kanilang pinakabuhay. Para naman sa kung paano tinitingnan at tinatrato ng Diyos ang mga bagay na ito, hindi nila ito ikinababahala. Una nilang isinasaalang-alang kung sila ba ang amo ng grupo, kung makakakuha ba sila ng isang posisyon kung saan mataas ang tingin sa kanila ng iba, at kung may sino man ba na nakikinig sa sinasabi nila. Una nilang sinisikap na sakupin ang posisyong iyon. Halos lahat ng tao, kapag nasa isang grupo, ay naghahanap ng ganitong uri ng posisyon, ng ganitong uri ng oportunidad. Kung mataas ang kakayahan nila, siyempre sinusubukan nilang sakupin ang pinakamataas na pwesto. Kung pangkaraniwan lang sila, sinusubukan pa rin nilang magkaroon ng prominenteng posisyon sa grupo. At kung bahagi sila ng mas mabababang ranggo sa grupo, na karaniwan lang ang kakayahan at abilidad, sinusubukan din nilang gawing mataas ang tingin ng iba sa kanila. Hindi nila hahayaang maliitin sila ng iba. Nasa kanilang pride at dignidad ang kanilang hangganan. Iniisip nilang dapat nilang panghawakan ang mga bagay na ito. Kahit pang mawala ang kanilang integridad o hindi nalulugod sa kanila ang Diyos at hindi sila kinikilala,
kailangan pa rin nilang magsikap para sa kanilang pride at katayuan. Dapat nilang iwasan ang kahihiyan kahit anong mangyari. Isa itong satanikong disposisyon. Ngunit hindi nila ito napagtatanto. Iniisip nilang hindi sila pwedeng mawalan ng kaunting pride na natitira sa kanila. Hindi nila alam na kapag ganap ng naisuko at natalikuran ang mga paimbabaw na bagay na ito, saka lamang sila magiging mga tunay na tao. At na kung babantayan nila na parang sariling buhay ang mga bagay na ito na dapat itapon, mawawala ang kanilang buhay. Hindi lang talaga nila alam kung ano ang nakataya. Sa makatwid, sa anumang ginagawa nila, palagi silang may reserbasyon. Palagi silang kumikilos alang-alang sa pagprotekta sa sarili nilang pride at katayuan. At inuuna nila ang mga bagay na ito. Nagsasalita at gumagawa sila ng mga walang katotohanang argumento para lamang sa kanilang sariling kapakanan. Gagawin nila ang anumang bagay para sa kanilang sarili. Sumusugod sila agad sa anumang bagay na nagniningning. Ipinapaalam sa lahat na naging kabahagi sila nito. Ang totoo, wala naman itong kinalaman sa kanila. Subalit ayaw na ayaw nilang mapag-iwanan. Lagi silang natatakot na hamakin ng ibang tao. Lagi silang nangangamba na sabihin ng ibang tao na wala silang kwenta, na wala silang anumang kayang gawin, na wala silang kasanayan. Hindi ba't ang lahat ng ito ay kontrolado ng kanilang mga satanikong disposisyon? Kapag nagagawa mong bitiwan ang mga bagay na gaya ng reputasyon at katayuan, higit na mas magiging panatag at malaya ka. Matatahak mo ang landas ng pagiging tapat. Ngunit para sa marami, hindi ito madaling makamit. Kapag lumitaw ang kamera, halimbawa, hindi magkamayaw sa pagpunta sa harapan ang mga tao. Gusto nilang nakikita ang kanilang mukha sa kamera. Mas matagal na makuhanan, mas mabuti. Takot silang hindi magkaroon ng sapat na oras sa kamera. At magbabayad sila ng kahit anong halaga para sa pagkakataong makuha ito. At hindi ba ito kontrolado lahat ng kanilang mga satanikong disposisyon? Ito ang mga sataniko nilang disposisyon. Nakuhanan ka na. Ano na ngayon? Mataas na ang tingin sa iyo ng mga tao. Ano naman ngayon? Iniidolo ka nila. Ano naman ngayon? Pinatutunayan ba ng anuman dito na mayroon kang katotohanang realidad? Walang anumang halaga ang mga ito. Kapag kaya mong mapagtagumpayan ang mga bagay na ito, kapag wala ka ng pakialam sa mga ito, at hindi mo na nararamdamang mahalaga ang mga ito, kapag hindi na nakokontrol ng reputasyon, banidad, katayuan, at paghanga ng mga tao ang iyong mga saloobin at pag-uugali, lalong hindi ng kung paano mo gampanan ang iyong tungkulin. Kung gayon, lalong magiging epektibo at mas dalisay ang pagganap mo sa iyong tungkulin. Pagkabasa ko ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na pinahahalagahan ng lahat ng tao ang katayuan at isinasaalang-alang nila ang sarili nilang reputasyon at katayuan sa bawat pagkakataon sa lahat ng ginagawa nila. Naisip ko noong una nang mahalal ako bilang leader sa iglesia. Dahil nagsisimula pa lang akong magsanay at marami akong kakulangan, natakot ako na kung susubaybayan ko ang gawain ng mga kapatid habang maraming bagay ang hindi ko alam gawin, magmumukha akong talagang walang kakayahan. Para hindi ako maliitin ng mga tao, paulit-ulit kong tinanggihan ang tungkulin ko. Ang makapagsanay ako bilang leader ay pagtataas sa akin ng Diyos. Umaasa ang Diyos na tatahakin ko ang landas ng paghahangad sa katotohanan at unti-unting malulutas ang sarili kong mga tiwaling disposisyon. Pero
Hindi ko pinahalagahan ang pabor na iyon at patuloy kong tinatanggihan ang tungkulin ko para lang protektahan ang aking reputasyon. Panghihimagsik ito laban sa Diyos. Sa paglipas ng mga taon, natamasa ko ang pagdidilig at pagtutustos ng napakaraming salita ng Diyos. Pero nang kailanganin kong gawin ang gawain ng iglesia, hindi ko inisip kung paano tutuparin ang mga responsibilidad ko o kung paano ko susuklian ang biyaya ng Diyos. Talagang masyado akong walang pagkatao. Sa totoo lang, mula nang maging leader ako, unti-unti kong sinangkapan ang sarili ko ng ilang katotohanan sa aspekto ng pagkilatis. At nagsanay na gamitin ang katotohanan para lumutas ng mga problema. Bilang leader, marami akong naranasan at nagkaroon din ako ng maraming pagkakataon para magkamit ng katotohanan. Lahat ng ito ay mga tunay na pakinabang. Kung hindi ako nagsilbi bilang leader at hindi ko sinubaybayan ang gawain ng iba, hindi sana malalantad ang sarili kong mga kakulangan at hindi ako mapapahiya. Pero sa huli, hindi ako magkakamit ng katotohanan at hindi magbabago ang mga disposisyon ko. Hindi ba't mauuwi lang sa wala ang lahat sa bandang huli? Sa huli, mawawala lang ang pagkakataon kong maligtas at maipapahamak ko lang ang sarili ko. Nakakatakot isipin ito. Kalaunan, normal ko nang nagagawa ang tungkulin ko nang hindi nalilimitahan ng pag-aalala sa reputasyon. Minsan, pumunta ako sa isang iglesia para dumalo sa isa sa mga pagtitipon nila. Isang sister ang malinaw na nagpahayag ng mga ideya sa pakikipag-usap tungkol sa gawain. At gusto kong magdagdag. Pero dahil pakiramdam ko ay napakahusay at napakakumpleto na ng sinabi ng sister, hindi na ako nagsalita. Naisip ko, kung pupunta ako rito at hindi ako magbibigay ng kahit kaunting payo, ano na lang kaya ang iisipin ng mga kapatid sa akin? Hindi kaya nila isipin na talagang wala akong silbi at wala rin akong kapabilidad sa gawain? Nang maisip ko ito, medyo napahiya ako. At naisip kong tiyak na nakilatis na ako ng mga kapatid. Kaya ayoko nang dumalo pa sa mga pagtitipon nila. Noong mga panahong iyon, hindi ko sinubaybayan o inalam ang gawain nila. Noong oras na iyon, medyo sinisi ko rin ang sarili ko. Hindi ko sinubaybayan ang gawain dahil natatakot akong maliitin ako ng mga kapatid. Hindi ba't pagpapabaya ito sa tungkulin? Kung matagal kong hindi susubaybayan ang gawain, tiyak na mawawala sa akin ang tungkuling ito. At mawawala rin ang maraming pagkakataon na magkamit ng katotohanan. Hindi ko pwedeng palaging isaalang-alang kung ano ang tingin sa akin ng ibang tao. Gaano man kataas ang tingin sa akin ng mga tao, wala itong silbi. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang tingin sa akin ng Diyos. Kaya binitawan ko ang pagpapahalaga ko sa dangal ko at pumunta ako para subaybayan ang gawain. Kalaunan, gumawa ako ng plano para sa sarili ko. Binabalangkas kung aling mga iglesia ang susubaybayan ko sa loob ng isang linggo. At kung anong mga aspekto ng gawain ang susubaybayan ko. Noong una, kinakabahan ako ng husto. Natatakot akong hindi ako makakapagsalita ng maayos at mamaliitin ako ng mga kapatid. Sa tuwing nangyayari ito, pinapakalma ko ang sarili ko at nagdarasal sa Diyos. Hinihiling sa Diyos na huwag ako hayaang mapigilan ng pag-aalala sa reputasyon. Nang maiwasto ko ang aking kaisipan, nagawa kong pakalmahin ang puso ko at normal nang masubaybayan ang gawain. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa gawain, natuklasan kong
Lahat ng kapatid ay may kani-kanilang mga kalakasan. At sa pamamagitan nito, napupunan ko rin ang aking mga kakulangan. Minsan, kapag may problema akong hindi ko maarok habang sinusubaybayan ang gawain, sinasabi ko ito sa kanila ng diretso. Hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ng problemang ito. Kaya, hihingi ako ng gabay sa susunod. Sa pagsasagawa ng ganito, naging lubos na panatag ang puso ko. Ang magawang makamit ang bahagyang pagkaunawang ito at matamo ang maliit na pagbabagong ito ay bunga na nakamtan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.